One of the first responders in Bicol, particularly in Naga City, is Angat Buhay, the foundation led by former Vice President Denny Robredo. And we have with us tonight the NGO's Executive Director, Rafi Magno. Thank you for joining us on The Big Story tonight, Rafi. Thank you, Gretchen. Thank you, everyone. Unang-una, kakamustahin ka namin because you posted on Facebook that your family almost lost everything. How are you? How is your family? At nasaan ka ngayon? Oh, thank you so much, Gretchen. Okay naman kami. We're happy that everyone's alive. Very unfortunate that we lost everything. And I think hindi lang naman kami yung nakaranas ng ganon. Yung extent ng damages dito because of the typhoon, talagang sobrang lala, no? Sa napakaraming mga tao dito sa Naga City. I mean, Naga City, Attorney Lenny and I are leading our operations in Naga City. Okay, so are you able now to go around Naga City? Have the floods subsided? Because you were also mentioning that several of the trucks with donations were stranded in Pamplona and San Fernando. So ano yung lagay dyan sa Naga City, pati na rin ng mga donasyon na papunta? Yeah, actually, pasensya sa damit ko pero basang-basa ako ngayon. Kakatapos lang namin mag-rounds sa isang barangay. Kasama ko si Attorney Lenny earlier. Lubog pa rin sa baha yung napakaraming parte ng Naga City, pati na rin ng mga karatig naming munisipyo. Hindi okay yung lagay, no? Aside from talagang kailangan ng tubig, kailangan ng pagkain, marami rin yung gustong tumulong din talaga sa Naga City pero hindi nakakapagpaabot ng tulong dahil nga stranded, no? Yung mga trucks sa may bandang San Fernando hanggang Pamplona. Earlier, minano-mano ng staff namin yung pagkuha ng mga rescue boats na nandoon sa aming humanitarian trucks, no? Siguro approximately nasa 6 yung trucks ng Angat Buhay ang nakatenga doon sa may San Fernando na punong-puno ng in-kind donations para sana sa mga nasalanta ng bagyo. Pero 2 days na, no, yung iba sa mga trucks namin na andoon. So kanina we attempted to go there to pick up, no, yung aming mga rescue boats. Successful naman, pero talagang mano-mano. Our team, they have to walk, no, sa floodwater ng chest deep, maglakad ng several hours just to go to San Fernando and go back to Naga, no, para madala yung aming mga rescue boats. Kakarating lang nila kanina, actually, mga few minutes ago. Hi, before we start this interview. Right. Hi, Rafi. This is Sean. I just wanted to ask you, ba yung mga pictures that we've seen going around social media, yung mga nakasakay, yung relief goods sa rubber boat at tinutulak ng mga volunteers? On top of that, no, how are you, kwento mo sa amin, no, how is the coordination going with the different rescue agencies or disaster response agencies going? Sinabi ko na to several times, no, that what we've experienced dito sa Bicol, worst in recent history na naranasan namin. Okay, I've never seen the city na ganito, yung klase ng pagkalubog sa baha. Most parts ng city namin are flooded, no, at hindi naman to nangyayari talaga sa amin, no. Sa ibang parte ng Naga nangyayari ito, pero kakaiba to para sa amin ngayon. Alam niyo na we are always ready, no, pag may bagyo kasi talagang sanay na sanay kami, but this time talagang na caught off guard kami, no, doon sa bilis ng pagtaas ng tubig, no, sa lakas ng ulan. Maraming mga tao yung mga casualties, no, yung nabigla dahil biglang rumagasa yung tubig sa kanilang bahay or while papaalis sila sa kanilang kotse, no, biglang tumaas yung tubig. Maraming tao pa rin ngayon, yung recent na barangay na pinuntahan namin tonight, nasa second floor pa sila, nasa bubong pa sila, no, waiting for food and water. So iba talaga to na experience for all of us. Rafi, this is Reg. Coming back to yung issue of the stranded relief goods, what's I'm sure you guys are talking about how to sort that out, but what's the solution that's being thrown around? Is it that
Antay na lang bumaba yung floodwaters, or is there talk of airlifting at least some of the goods? Yung assets, we don't know. We're part of the non-profit group, so wala kaming ganong klaseng mga assets, no? So, but we're trying to coordinate with the military. They've been very helpful naman sa amin, no, in transporting some of our goods, no? But tawag mo dito tomorrow, starting tomorrow, very early tomorrow, magbamano-mano kami, no? So, may nahanap kaming truck na pwedeng lumusong sa baha. Imamano-mano naming i-pick up yung mga goods na nasa mga trucks namin para makarating na finally dito sa Naga at para maipamigay na, no. Again, yung extent ng damage dito sa aming syudad, napakalaki talaga, at napakarami pang pamilya yung kailangan tulungan, no. Specifically yung pagbibigay ng tubig at ng mahakain nila, no. Yung mga pamilyang stranded pa ngayon sa kanilang mga bahay. Do you have enough rubber boats at this point? Because that's one of the first things that former Vice President Robredo asked for. At this point, do you have enough? Yeah, sa tingin ko hindi pa rin, kasi malawak talaga yung extent ng pagbabaha dito sa amin, pati na rin sa karatig na mga bayan namin. Alam mo, parang may premonition nga kasi several weeks before it happened, namigay ang angat buhay ng mga rescue boats sa iba't ibang parte ng Naga, no? So lahat ng barangay sa Naga. Some of them even told us na, di naman kami binabaha, di na namin to kailangan, baka ipahiram na lang namin. Pero most of the barangays na bitin namin ng rescue boats na gamit nila, no, yung mga boats na binigay namin. So, nag-augment pa kami, nagdala kami ng mas marami pang boats, mas may paparating pa ng mga boats, at hopefully makatulong ito not only in Naga, no, pero doon din sa nearby towns dito. Hey, Raffy, pagka-rescue doon sa mga residente, saan sila dinadala ngayon para magstay dry? And also, sapat ba yung goods that they're running on currently? I mean, meron bang nakakapasok kahit papaano na relief goods para doon sa mga pamilya? So marami sa kanila ay dinadala sa evacuation centers. No? It's very unfortunate that when it happened, some of the evacuation centers got flooded as well. No? Talagang kakaiba talaga itong nangyari sa amin. Kung sapat ba yung goods, hindi. Maraming pamilya pa yung kailangan talagang maabot at tulungan. Ngayon, nakafocus ang Angat Buhay at ang aming mga Angat Bayanihan Volunteer Network partners sa pagpo-provide ng hot meals. Kasi wala naman silang capacity to cook, no? Pati na rin yung mga na stranded pa sa kanilang mga bahay. So every day, we give out easy-to-eat food products, no? Mga hot meals na niluluto sa mga community kitchens namin, mga tinapay at tubig, no? Para lang makatawid, no? Sa pang-araw-araw nilang kailangan. Okay. And Raffy, nabanggit nga kanina, I don't know if you caught the report, pero umikot dyan si DSWD Secretary Rex Gatchalian kasama yung mga provincial officials. Sabi nga nila, baka daw abutin pa ng 1 month bago tuluyang humupa lahat ng flood waters. Are you guys going to ride it out for that whole time until everyone is okay and settled back into their homes or wherever they may move to? Yeah, definitely. Angat Buhay is here to stay. Angat Buhay will help, no, our kababayans, no, hanggat hindi sila nakakabalik sa kanilang mga tahanan, hanggat hindi sila naabutan ng tamang tulong, no, sa kanilang mga barangay, sa kanilang mga tahanan, no. So we're here to stay. Naniniwala kami na strong yung bayanihan spirit ng napakaraming Pilipino para matulungan namin yung mga kababayan natin, specifically yung nasalanta ng bagyong ito. Okay, Raffy, itong nangyari sa Bicol, gaya na sabi mo, unprecedented ito, no? But help us understand what was the problem. Was it the huge rainfall, or do you think it might be linked also to the lack of flood control projects? As we know, there has been issues raised on the budget of flood control projects given to Bicol na hindi daw nakikita. Anong assessment mo dito sa nangyari?
Ako, iwasan ko siguro mag-comment doon kasi lalo na doon sa flood control budget. But I think sobrang lakas talaga ng ulan. Mga reports na nakuha natin ay 2 months worth ng ulan yung binagsak noong araw na yon, no. May mga barangays dito na hindi naman talaga binabaha, no, pero binaha at ngayon ay lubog pa rin, no, sa tubig baha. So talagang I think sobrang lakas din talaga ng ulan, no, nung araw na yon. Unprecedented yun sa amin kasi for instance kami sa bahay namin sanay kaming pinapasok ng tubig kapag sobrang lakas ng ulan, no. Pero yung lalim ng tubig na pumasok sa aming bahay hindi pa namin yun nakita. Simula nung bata pa ako, no. So talagang kakaiba itong nangyari sa amin. And I think kahit pa sabihin natin sanay kami, no, at palagi kami naghahanda sa bagyo, talagang na-caught off guard kami, no, doon sa klase ng tubig na dumating sa aming bayan. Lastly, Rafi, how best can people who want to help? Do you need more volunteers? Is it just best to donate cash? Because I know you guys have raised, what is it now, 16 million pesos? I think 19 million 19 yung okay. recent na update sa amin. So either is lahat yun wini-welcome ng Angat Buhay. We're grateful to Kaya Natin Movement for Good Governance and Ethical Leadership and Tanging Yaman Foundation. Pati na rin po yung iba't ibang mga Angat Bayanihan volunteer network natin na nagtutulong-tulong, no, para makapagpaabot ng tulong sa hindi lang sa Naga pati na rin sa ibang parte ng Pilipinas apektado ng bagyong ito. Bukas po ang Angat Buhay, ang Museo ng Pag-asa 24 hours, no, para accept ng mga in-kind donations in bulk para po dito na lang sa amin i-repack, no, para mabilis po naming ma-repack. Meron pong 3 to 4 truck, no, 10-wheeler trucks na umaalis sa Angat Buhay every day, no, para po magpadala ng tulong. Unfortunately, stranded sila ngayon sa may San Fernando, Pamplona areas, no, but ginagawa natin ng paraan, no, para makuha yon at mapaabot agad yung tulong na ibinigay sa mga taong nasalanta. Siguro I'll take this opportunity na rin, ladies, to thank everyone, no, for joining us, for helping Angat Buhay, and for helping yung kababayan nating nasalanta ng bagyo. So tingin namin yung nangyaring malawakang pag-mobilize ng mga volunteers, no, kahit gaano kalakas yung bagyo, kahit gaano kalakas yung ulan, talagang pinakita na mas matapang, no, yung puso ng mga Pilipino at pagmamahal nila sa kanilang kapwa, no. Kaya nagpapasalamat kami sa Angat Buhay. Maraming salamat sa inyo sa work na ginagawa niyo dyan. Great job and keep strong out there. We appreciate your time with us tonight. That was Rafi Magno, Executive Director of Angat Buhay.